Good afternoon sa inyo. This is Jackie P from the Philippines. So, for today's video is magdi-discuss tayo all about sa 80% na tax refund galing sa Japan as an intern trainee. So, tara! So, first of all, dapat naipaserox nyo na yung mga needed na requirements para ipapadala nyo sa Japan service. Dapat nyo ipaserox nyo yung blue book nyo, yung ganito. Dapat, para sa akin, mas okay talaga yung colored kasi clear siya. Kasi yung original nyo, dapat ipapadala nyo yun. Tapos yung xerox ikip nyo yun sa sarili nyo. And then, yung zaryokado na may butas, dapat ipaserox nyo yung front tsaka yung back ng zaryokado nyo or alien card. Tapos, sa passport din, dapat nyo ipaserox yung arrival date nyo dito sa arrival nyo sa Pinas, na nagpapatunay na nakauwi na kayo ng Pinas. Tsaka i-include nyo na din yung front page ng inyong passport na merong perma. Tapos need nyo din mag print ng yung form para sa tax. Ilalagay ko na lang dito yung link. Okay lang siguro Tagalog tsaka yung mas okay din English na translation. Kasi meron naman yung Japanese na translation sa ibaba ng Tapos, ano pa ba yung mga kulang? Bank certificate. Kailangan nyo ng bank certificate para ma-process nyo yung tax nyo. Pwede lang din naman kayo mag-DIY. Okay lang na hindi kayo need ng representative. Mas okay yung kayo lang para malalaman nyo malalaman nyo kung paano mag-process ng tax. So, yun, dagdag points para sa sarili nyo, dagdag knowledge pala. So, yun, yung sa akin kasi PNB yung bangko ko. Tapos dapat yung form nyo dadalhin nyo sa bangko para patatakan yung form nyo sa gilid, yung basta yung nasa gilid na box for bank bank stamp. Yun, bank stamp, kailangan nyo ng bank stamp tapos bank certificate. Na nagpapatunay na meron kayong bangko, kasi malaking pera yun. Hindi naman siya masyadong malaki talaga. Lang yung meron kayong pang budget. Okay lang yun. Basta malaki-laki din siya. Then kasi mas okay na yun kasi at least meron kayong pera, di ba? Pera na savings nyo. Just yun lang yung mga requirements na needed. Tapos dapat nyong i-print pala yung yung address na nakalagay sa nasa Japan, yun, Japan service na site, Japan Nenki na site, na meron silang address. Yun, ilalagay ko na lang dito sa picture pala. So, yun lang po yung mga needed requirements na dapat nyong ipadala. So, dapat bumili kayo ng long brown envelope kasi doon nyo ilalagay yung mga documents nyo. Tsaka bumili din kayo ng plastic envelope para iwas mabasa yung documents nyo. Tapos yung
sa address, dapat nyong i-cut yun kasi tas ididikit nyo yun sa likod ng long brown envelope. Kasi yun yung address na papadalhan nyo papuntang doon sa Japan. So, punta lang kayo ng LBC or DHL. Tapos, yung bayad, yung sa akin kasi, na, yung binayad ko, 1.7 ata. 1.7. Dala na yun sa lahat-lahat. Tapos, yung, mga 2 days ata. Tsaka siya na nakarating ng Japan. 2 days yung niya interval. So yun lang po. Maglalagay lang ako maglalagay na lang ako ng another information, another video po. Yun lang po. Please subscribe to my channel for more. So thank you everyone. God bless.